Good morning ho mga kabig, mga katuto. Kumusta po ang ating umaga? Nako, sana po ay tayo okay, na tayo po ay nasa mabuting kalalagayan. May almusal man o wala, sige, tuloy-tuloy lamang po ang ating, syempre, ang ating umaga. Mas mainam kapag may talagang pagsasaluhan sa almusal sa harapan ng mesa, di ba mga kabig, mga katoto? Pero kung wala naman, edi wow. Hindi po, pero syempre seryoso importante ho talaga na mayroon hong laman ang ating tiyan, lalo na po pagka ganitong oras, no, sa umaga, dahil mas mahaba po yung tayo po'y alerto, tayo gising at abala sa ating pong mga ginagawa maghapon. Alright, but then again, kung talagang walang-wala, kahit maligamgam na tubig, pwede na yan. Malagyan lang ng ang ating sikmura ng laman. Tama po ba mga kabig, mga katoto? Alright, ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay actually sariwa, preskong, kumbaga sa isda, sariwang-sariwa pa ito dahil kahapon lamang po ito nangyari Nagkaroon po kami ng seminar tungkol sa leave of absences ng mga barangay officials. So, diniscuss po ito ng DILG Pasay kung ano po ang mga proseso kapag nagli-leave ng absence ang isang barangay official, particularly ang ating punong barangay. So, interesting, no? It sounds interesting dahil syempre sa akin, medyo matagal ko nang alam ito, pero doon sa iba nating mga kasama, sa ibang mga barangay officials, na medyo ganun pala yun, no? Ganyan pala dapat ang gagawin. So, malaking natutunan doon po sa half-day na seminar na kinandak po ng DILG sa may Villamor Air Base. Alright, so ang pinag-usapan nga po doon yung mga absences, yung mga vacant, filling up of vacancies, no, kapag may mga pagkakataon ng ating punong barangay ay may mga emergencies, may importanteng gawain na kinakailangan mayroon hong papalit sa kanya, at for some reason, so it's either na siya ay personal leave, it's either na ito'y dahil sa siya'y sinuspende, siya'y namatay, siya'y nagkasakit, no? Yun yung mga instances na po pwedeng palitan, no? Magkaroon ng pag-fill up ng vacancy doon sa posisyon na yan. Okay. So, start na tayo mga katuto, mga kabig, Base po sa Section 44 na Local Government Code, ang nakalagay po dyan, basahin ko. If a permanent vacancy occurs in the office of the polling barangay, the highest ranking Sangguniang barangay member, or in case of his permanent inability, the second highest ranking Sangguniang member shall assume the possession of the punong barangay. So, two-way pala ito, mga katutot, mga kabig, in case, no, may mga instances na ang ating punong barangay ay di ba, sa hindi inaasahang pagkakataon umaalis nga, kagaya nga ng siya'y may personal, no? May personal na lakad. So, pwede hong palitan, no? Depende, may number of days yan kung kailan mag-i-effect yung pagpapalit sa kanya, pag-fill up ng isang posisyon sa kanya. Okay, so yun po ang proseso na kapag ang ating barangay official, no, lalo na ang kapitan, kapag mayroong mga emergencies, may mga importante pinuntahan na lagpas doon sa required minimum numbers na kinakailangang nandoon siya, ay may papalit dapat. So ito, pag-usapan natin yung iba't ibang uri, no, types and causes of vacancy. So ito, mayroon niyang dalawa, no, actually. Unahin muna natin yung permanent vacancy. Ano ito yung permanent vacancy? Ito yung una, refusal to assume office, no? Tumatanggi, ayaw niyang tanggapin yung pagiging kapitan niya. Medyo parang napilitan lang yata siyang tumakbo at di ba, or
'di ba? Laro-laro lang nakisali siya sa eleksyon, 'di ba? At nagkataon na siya yung nanalo, siyang ibinuto. Pero laro-laro lang niya, subok-subok lang ika nga. Hindi siya handa at wala naman talaga siyang interest. No ho? So, ayun, pagka ho ganon, ay pwede pong palitan agad yung nanalo ng second high-ranking official na kagawad. Okay? Pangalawa, failure to qualify. Pangalawa, failure to qualify. Ano po sinasabi dito? So, nanalo nga po siya, pero nalaman na hindi po pala siya kwalipikado na maging barangay official. Bakit? Hindi siya marunong bumasa at sumulat. Pero dahil alam naman po natin ang eleksyon, no, kahit alam nila ng kapitbahay natin, kamag-anak natin na hindi kaya, pero dahil ipinupush natin, dahil nakikita natin na may abilidad dito, pero hindi naman pala marunong sumulat at bumasa, so hindi siya makakwalify, pwede po siyang palitan. Okay? Pangatlo, death, yung kamatayan mismo. So, syempre, kung patay na, alangan namang pilitin natin siyang bumangon at maglingkod bilang punong barangay. Diba? So, papalitan po siya. Next, pang-apat is removal from office. Siya po ay nagkaroon ng issue na malversation, sabihin na natin. So, by removal him from office, ay po pwede po siyang mapalitan. No? Number 5, voluntary resignations. Meron palang ganun, ano? Nag-volunteer kang mag-resign. Ayoko na. Nakakaisang buwan pa lang ako, stress na ako rito. No? Hindi pala ganito kadali ang maging isang barangay official. So, tigilan ko na itong kahibangang ito. So, magre-resign. And, pang-anim, permanent incapacity to discharge functions of office. No? Incapacitated ka. Hindi mo, di ba? Hindi mo kayang gampanan yung pagiging parang ang pinakamadaling dito, inote. Joke lang po yan. Permanent incapacity to discharge functions of office. So, hindi mo kayang, di ba, gampanan yung mga responsibilidad, no? Bilang barangay official. Mas inuuna mo pa yung kalayawan mo, mas inuuna mo pa yung barkada mo, maya-maya nasa Cavite ka, araw-araw nasa Cavite ka, araw-araw di ba? So, pwede kang palitan. And of course, pang-pito, fills a higher vacant position or fills a higher vacant office. So, barangay kapitan ka, no? Punong barangay ka, then last election, nung midterm election ay tumakbo ka. Nagbaka sakali kang tumakbong barangay konsihal ng isang lungsod o ng isang munisipalidad at nagkataon namang nanalo ka, so mababakanti mo yung pagiging punong barangay mo, iiwanan mo, iiwanan mo siya at tinanggap mo yung mas mataas na posisyon bilang konsihal ng lungsod o di kaya ng isang munisipalidad. So ito po yung mga types of vacancies na maaaring dahilan upang mabakante ang isang posisyon, lalo na po sa pagiging punong barangay. Of course, yung temporary, kanina yung permanent, pinag-usapan natin, yung permanent vacancy na mawawala sa isang punong barangay. Ito naman po yung temporary. Ano itong temporary? Una, yung physical or legal cause such as illness or suspension. So, kung talagang nagkasakit ka ng matagal, na-hospital ka, so temporarily, ikaw po'y papalitan ng nakakataas ng
nakasunod sa'yo na mas mataas na kagawad. Or, kung ikaw naman po'y nasuspende dahil sa may ginawa kang kalukuhan, pagiging barangay official mo, pagiging kapitan mo, at nahatulan ka ng suspension, so, temporary vacancy ang mangyayari doon, papalitan ka ngayon ng highest ranking official na kasunod mo, yung first kagawad. Next, official leave of absence, no? So, nag-official leave ka, may personal ka pupuntahan, punta ka ng magbakasyon ka ng Hong Kong, ng Macau, ng Japan for 3 months, di ba? So, mababakante yung posisyon, kailangan may pumalit sa'yo. At yung number 6, travel outside the Philippines, yun nga, no? Nagpunta ka sa malayong bansa, sa ibang bansa, nag-travel, no? For 1 year, aba, napakaswerte naman. And of course, suspension from office. No, pag suspension, ibig sabihin, may pagkakataon pang makabalik ka. Ano ho? So, yun yung mga dalawang klase ng dahilan kung bakit pwedeng ma-filled upon ang isang posisyon sa barangayan, mga kabig, mga katoto. Okay? Ang interesting dito, mga kabig, mga katoto, ha? Hindi lamang po yung first kagawad ang pwedeng ang nag-aasam na maging kapitan. Yung second kagawad ay pwede rin pala siyang maghabol, mangarap na maging kapitan. Sa papanong paraan? Okay. Ito, yung kapitan na suspende or yung kapitan nagkasakit, hindi na nakabalik. So basically, ang susunod po sa kanya, ang papalit po sa kanya, yung first kagawad. Ang first kagawad, hindi handa sa mga ganitong pagkakataon. First time niya maging first kagawad. At wala siyang alam. Hindi siya preparado. Hindi siya handa. Diba? So, pwede niyang bitawan. Pero mga katoto, mga kabig, dereliction of duty yan. Abandonment. Dahil ikaw ang nakasunod sa kanya, madidimanda ka, makakasuhan ka for dereliction of duty. So ngayon, dahil talagang ayaw mo, yung second kagawad ang papalit doon sa punong barangay. Diba? So yung second kagawad, minsan pala, pupwede rin magdasal na sana hindi tanggapin itong first kagawad ng posisyon para may ganon din pala, mga kabig, ha? May ganon din pala. Alright. Sige po. Medyo mahaba na po yung ating talakayan. Siguro mas mainam na sundan po natin yung mga diskusyon na ganito at alamin natin ano yung mga proseso, no? Ano mga proseso kung papaano mo papalitan. Siyempre may mga ano yan may mga proseso yan, hindi yan agad-agad, hindi yan basta-basta na papalitan mo si punong barangay, di ba? May mga kaakibat na proseso kung paano mo siya mapapalitan bilang punong barangay. Okay? So, yun lamang po mga kabig, mga katoto. Kung inyo pong nagustuhan ang atin pong talakayan ngayong umagang ito, wag hong mahiya, mag-like, mag-share, mag-heart po kayo. Opo. At higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po ba yan? Okay po ba yan, mga kabig? Mag-subscribe po kayo. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. Ito po ang inyong kabig, ang inyong katoto, Barangay Secretary Imog. Nagpapasalamat sa inyo. Magandang umaga po. God bless us all.